At syempre, ang mayor ng Etiague, Isabela, si Mayor Faustino Ino D. the Fifth. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Mayor. Hey nga, Ma'am Doris and Sir Robert, at maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Good morning po sa lahat. Opo. Lagi po nating hinahanap ang mga mayor kapag ganito pong may kalamidad. Ayaw naman nating tawagin na full-blown crisis itong sa basura natin. Pero lagi tayong hinahanap. Asan ang mga mayor? Anong ginagawa ng mga mayor? Eto ang sagot. Meron silang, plano. May plano kasama ang DNR at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa pag-convert, tama ba partner, ng waste to energy. Mayor, kayo na nga po magpaliwanag kasi ako noong ko pa yan narinig pero hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon. Oo, kasi meron pong, tama po kayo, no? Kasi sa ngayon po, no, pag titingnan niyo po yung ilan sa mga bansang malapit po sa atin sa Asia, madalas na pong ginagamit po ito mga waste-to-energy solutions. Oo. But particular na rin po nagagamit po ito pagka mga densely populated na areas dahil para po maging feasible ang isang waste-to-energy na planta, ay talagang yung amount po ng waste na dapat nilalagay po daily ay talagang napakarami yung volume. So sa mga lugar na medyo magkakahiwalay pa yung coverage area, yung kailangang i-collect na ng basura. Siyempre, logistics-wise, medyo mahirap. Pero kung sa NCR at mga ibang highly developed na po na mga lugar, potential po na solution po ito. Because two birds with one stone po tayo. Masosolve natin yung disposal ng waste natin kaysa sa landfill po natin tinatapon. Dahil marami rin pong LGUs ang hindi nakapag ay wala pong space masyado pang landfill at nakapag-generate din po tayo ng supply ng kuryente, which kulang din po tayo sa bansa natin. Kaya ginagawa na rin po ito sa maraming bansa, no? Japan, sa China, sa Indonesia, at iba pa, no? Marami po. So ito po ay isa po sa potential na pwede po nating i-explore, no? Na solusyon. Opo, sa pero basura po natin. Mayor, alam naman natin yung limitation, lalo na ng mga municipality, di ba? Sa resources, at sabi nyo nga, hindi kagaya sa mga highly urbanized cities capable sa mga ganyan. Pero sa panig po ng mga municipalities natin, paano po ninyo nakikita ng LMP na makatutulong itong mga LGU natin para po dito sobrang napundami talaga ng basura at paano natin makokontrol yung illegal na pagtatapon? Tayo rin po kasi ang napipinsala, Mayor. Opo, tama po kayo, no? Actually sa 9003, yung RA 9003, talagang responsibilidad din po ng mga local government unit mula po sa barangay hanggang sa munisipyo, sa probinsya, yung pagkokolekta at pagde-dispose po, no, ng waste. So we really have to address this right at the source, no, sa mga household consumers po natin. Dapat po talaga sa barangay level pa lang ma-enforce po sa mga communities po natin na mag-segregate sila. Kasi yun po talaga yung nagkakos po ng isa sa mga dulot ng bahay. Diba? Pag ang daming basura, mga plastic na mga bote sa drainage, na-overwhelm po yung ating mga drainage systems. Kaya po ako po, isa sa mga suggested policy ko po, no, sa LMP at pinag-uusapan po namin sa mga meetings at cluster conferences po namin. Nasa barangay pa lamang, pagka walang segregation dapat ang isang lugar, isang purok sa barangay, walang koleksyon para matuto rin yung isang community na mag-segregate at the house level at magkaroon po tayo ng mga barangay clean and green competition, no, sa LGU, kung wala sa aking munisipyo. Nang sa ganun, matutukan din ng mga barangay officials yung paglilinis at pagkokolekta ng solid waste. At of course, I also believe na dapat po ma-involve din sa totoo lang po ang mga paaralan dahil para at a young age, maturuan po natin yung ating mga kabataan, madisiplinahan din po sila para hindi rin po pagtanda nila, matuto na silang nagdi-dispose at nagsisegregate. So I think we should have like school recycling competitions and so on. Para ma-involve din yung ating mga kabataan, habang bata pa lamang po sila. Opo, pero Mayor, sa palagay ninyo ay susunod ang mga tao? I believe naman po, no, pagka meron po tayong konting, like for example, yung no segregation, no collection, syempre pag natambakan din sila ng basura, matututo rin sila na mag-segregate. Not only that, I think yung ginagawa din po, no, may mga best practices po yung iba po nating mayors across the country,
yung iba po sa kanilang ginagawa na po, nagbibigay ng incentive pag kayo nagsisegregate. Kung makakolekta kang ilang kilo ng plastic, papalitan ko yan ng bigas o kaya papalitan ko yan ng ganitong incentive, bibiling ko yan sa'yo. So may income pa po dun sa mga kababayan natin. No? Opo, So opo. meron pong mga ganitong best practices na ginagawa po across the country. So yun po yung gusto rin po nating ma-adapt ng iba't ibang mayors no, Oo. sa ating bansa. Nakita ko yan, Mayor, yung partner, yung MMDA ginawa nila yan. Kapag ka mag-iipon ka ng basura tapos dadali mo doon sa kanila, papalitan nila 1 kilong bigas, delata, yung mga ganun. So may incentive. May ibang LGU barangay dati, hindi naman basura, pero lamok, partner. Lamok? Diba? Oo, lamok kapalit ng bigas. May mga pagganon sila dati. Yung anti-dengue naman. Oo. Mm. So Mayor, yung ganitong klase, teka lang, pakipaliwanag, waste, kasi tayo, yung mga kasama natin, yung kumari ko dyan na naglalaba ngayon, hindi niya alam ano ibig sabihin, waste to energy. Paano po yun, Mayor, yung ating basura, i-convert natin para magamit bilang Kuryente po. Kuryente, Yung oo. waste to energy po na sinasabi po natin, yung mga malalaking planta po kasi na ginagamit po nila. For example, sa Bogo, Indonesia, meron po kasing like yung actual na waste po natin, kinocombust na po ito para maging energy. And sa teknolohiya po kasi ngayon, na-generate na po, nakakaya na po nating mag-generate ng kuryente, na malinis na kuryente, no? By burning, even though we burn waste, ay makakapag-generate na po tayo ng kuryente. So yun po yung isa sa mga pwedeng solusyon, no, lalo na sa mga sa NCR, yung talagang highly developed na po ng mga lugar. Talagang sandamakmak po ang consumption ng basura every day, no. So yun po ang isa sa possible na solusyon. Kaya natin, may kakayanan po tayo at may sapat na kaalaman kung paano po gawin yan. I believe naman po, no, other countries are doing it. We can adopt the same technology. But in terms of resources, yung kapasidad, yun po I think ang isa sa mabigat, no, para sa aming po mga local government units. Tingin ko na po ang pwedeng i-explore po is magkaroon po ng joint ventures between local government units. Kung wari, sa akin, meron ako mga kapitbahay na 6 na bayan na feasible po magkaroon kami with the amount of waste at logistics-wise magiging posible. So pwede ho kaming mag-usap-usap with, of course, with the support ng probinsya at maybe the national government. We can explore joint venture between local government units, which is pwede naman pong gawin po ito. So para lang po ma-fund po natin yung mga ganitong klaseng proyekto. Dahil malaki rin po talaga ang halaga na kinakailangan sa mga ganitong proyekto. So sabi mo nga kanina, Mayor, sabi ni Mayor partner, shooting 2 birds with 1 stone. So pagka ganyan po, paano po natin masasabi na ang mga, hindi lang problema sa basura, kundi problema doon sa pagbaha. Lahat yan ay masosolusyonan natin. At gaano po, sa palagay nyo, gaano katagal magkakaroon ng resulta ang ganitong klaseng plano natin? Sa ngayon po, syempre, yung pagpapatayo ng isang planta, that will take time. That's why kaya nga po talagang at kami rin po sa League of Municipalities, nagbigay po ng direktiba ang ating presidente na talagang tutukan po namin ang solid waste management sa lahat po ng bayan. Ngayon pa lamang, of course, diba, yung mga areas po na hindi naman binabaha ngayon, pero ngayon pa rin, magdilig na kami, diba, maglinis na kami. Barangay, ma-maintain po mabuti. Yun po talaga, dapat mini-maintain po ito ng mabuti yung mga drainage systems po natin para pagka may panahon na hindi po natin in-expect na ganyan po nangyari, 3 linggong hindi tumitigil yung ulan, at least kahit papaano yung may free-flowing po yung tubig. Kasi nakita ho natin, grabe yung basurang lumabas nitong nakaraang linggo, no? Dami. So nakakakalungkot na ganun yung nakita nating lahat. At of course, it's a problem that we have to address. Opo. Kaya si Robert, ikaw mismo, experience mo sa lugar ninyo, Kita lubog kayo. natin. Mayor, pero itong mga basura na to, syempre, mas na-highlight itong tambak ng mga basura dito sa Metro Manila, sa Parañaque in particularly. Pero bigyan nyo nga po kami ng perspective doon sa report ng mga miyembro ninyo dyan sa League of Municipalities. Pagdating doon sa area nila, gaano din ba kalala? Kasi minsan hindi na natin nakikita,
minsan hindi na nakakarating sa national television, di ba? Yung mga ganyang istorya. Opo. Pero sa inyo po, ganun din ba? May mga instances ba na kagaya na nangyari sa Parañaque na pwede kang lumakad sa basura? Oo nga, oo. Opo. Alam niyo yung sa Parañaque naman po kasi talagang, of course, that came from iba't ibang lugar na po. Ayan no? na po, correct. Nagkataon lang, doon na ho nakolekta Correct. doon na ho nagsama-sama sa Doon Parañaque. dumiretso. Pero that's the some of the waste of other neighboring cities and municipalities in even sa ibang probinsya na nag-flow na ho doon sa area ng Parañaque. And yun din po yung sabi ng mga ibang mayors kasi meron po talagang mga bayan tayo or mga city na sila po yung low-lying area. Oo. Pag talagang tuloy-tuloy yung ulan, na-saturate po sila, syempre, naturally, doon po talaga pupunta lahat ng tubig, Totoo. ganoon din, lahat ng basura, lahat ng debris, doon na ho pupunta. So sila po talaga yung pinakakawawa, no? For example na lang po sa amin sa Cagayan Valley, pagka ho, alam nyo naman ho, notorious ho kami na talagang sumasalo ho ng mga bagyo at pag-ulan. Opo, Ay, correct. totoo. Lahat po nung tubig namin, pag dumaan na ho ng Isabela yan, pupunta po yan hanggang Cagayan at doon po kasi lahat ng downstream. So yung Cagayan sa Tuguegarao area, nakikita po natin ho palaging lubog, palaging ganyan. So Totoo. tendency lang ho talaga ng tubig, doon ho pumupunta. So sila ho talaga yung pinakakawawa. No? And I'm sure it's the same for NCR and other areas in Luzon na talagang doon po na iipon yung mga basura at tubig pag may ganitong pangyayari. Opo. So, ang kakailanganin dito, Mayor, ay talagang pagtutulungan. Hindi laang nung doon pa lang sa bahay, mga residente. Tama. Taas na ng... Yes po, everyone, Ayun. lahat po tayo, talagang tulong-tulong po tayo. Bayanihan, problema ho nating lahat ito. Oo. I believe na talagang dapat to, tulong-tulong din ho tayong resolbahin ito. No? Opo. Hindi ho kaya ng kahit sinong tao ito, ng isang LGU lamang, di ba po, lahat po tayo dapat magtulungan, pati ang ating mga komunidad at ating mga kasamahan sa barangays, communities natin, tulong-tulong ho tayo. Ano po ang reaksyon ng national government sa plano na ito? With which plan po? Yung waste to energy, yung Of ating course, yung they're plano exploring ninyo na oo. different ideas po no on how to address ito pong waste problem natin. Of course, pagdating ko kasi sa waste energy, again, tama po kayo kanina, hindi naman po ito short-term solution. Ito po ay medyo mas pang long-term and of course, yung concerns natin, saan ba natin ilalagay ito? Ano ba yung mga pinaka magiging most ideal no na mga sites natin? So, of course, we have to further study this. But this is really something that they're doing across the world, no? And it's something that's working. Saka nga nakapag-generate pa tayo ng kuryente. So Kaya I think nga. in the long term, talagang dapat po ma-explore po natin ito. Oo. No? Kesa naman year in, year out, ganito ang problema Laging natin. ganito, lagi may panawagan, Oo. laging may panghihiwok sa publiko. Laging di ba? alerto. Oo, alerto puro ka ng alerto. Kaya nga, wala rin naman nangyayari. Correct. Kaya tinanong ko si Mayor, ano ang reaksyon ng gobyerno? Kasi meron bang full Kasi sila support? magpopondo. Oo, yun Malaking yang- tulong kapag pinondohan niya, Correct. di ba? O magtayo tayo ng ganito. Tama. Sa ganitong lugar para yung mga nearby provinces, dito na din ang tapon, magiging energy pa yung waste nila. Correct. Opo. Yun po, of course, this is something to exploring. But on the short term, talagang kailangan lang po kami na po mismo sa mga munisipyo, Opo. ang lahat po ng cities, ang lahat po ng barangay, pagigihan pa po namin lalo, no? Yung pagkokolekta, pagsisegregate, yung responsibilidad din po talaga namin na of course, ma-inform din yung mga kababayan natin. No? It's also our job as Opo. leaders na ma-encourage natin to get everyone involved. No? Parte rin po ng aming trabaho yun. Responsibilidad din po namin yun. So, Opo. pero hihingin din po siyempre namin ang tulong at suporta ng ating mga kababayan din na tulong-tulong po tayong resolbahin po natin ito. Okay, so Mayor, ngayon ito hanggang dito lang tayo. Pero hindi pa tayo tapos. Oo, correct. dahil kailangan nating ma-update tungkol dito kung Maganda ano. yung sinabi ni Mayor Oo. na dapat simulan talaga sa bahay, sa pamilya. Ayun na dapat nga. nakikita ng family na mga bahay-bahay na mag-segregate na tayo. Dapat bata pa lang talaga ano na Ang yung... tagal na ng batas na yan. Ay, hindi ko Lahat na alam. ng kulay ginamit para Oo. dyan. Kaya nga, lahat na ng mga yung mga nakapaskil sa Oo, eskwelahan. di ba? Oo, hilong-hilo ka na. Oo. O may naalala nga Sa ako school nga, may ganyan, sa mga pasyalan may Kaya ganyan. nga, Sa pero- mga mall, 'di ba? Pero pag uwi mo ng bahay, aba, sige, hagis ka lang ng Yan na hagis. nga. Ay, Magkakahalo lahat.
Hari nawa ay matuto na tayo dahil hindi naman po nagiging maganda ang resulta nito. Kaya makinig po tayo sa ating mga lokal na opisyal. Makipag-cooperate po tayo. Huwag po matigas ang ulo natin. Lalo na't andyan po ang LMP. Oo, diba? ha? Babantayan natin yung mga projects. Bantayan natin ang LMP kasi sila dapat ang mag-implement yan. Sila dapat ang ng baston. Ano yun? Tawag ko yan. Magli-lead. Sila magtitimon, gano'n? Sila magtitimon. Oo, kayo ang timon, Mayor. Kaya malaking responsibilidad po yan. Pero Opo. syempre, lahat tayo ay susuporta Oo, naman. dapat. Yeah. Hindi magiging effective ang project, ang Kung program, walang kung walang ano, suporta ang tama. community. Di ba, Mayor? Yes po, tama po kayo. Kaya naman po ako with our conferences po, no, pag nag-uusap po kami ng ating mga mayors, talagang this is a priority po talaga rin ng lahat. Ay, At ganoon na very rin, alam niyo po sa first quarter ng first start of the year for 2027, kami rin po sa LMP, magkakaroon po kami ng first na Zero Waste Forum Ayun. namin na gagawin for all the mayors across the country. At iimbitahan po namin yung mga experts po natin globally, mga mayors po ng ibang bansa, Ayun. paano rin po nila ina-address yung waste problem po nila sa kanilang mga lugar para ma-adapt po natin yung mga best practices. Tama. So we will do this first quarter po of next year Ayun. Alright. para po magkaroon po kami ng goal setting din, no, sa aming mga bawat munisipyo. Pero at the meantime, syempre may direktiba po ng ating presidente na bigyan po namin na mag-focus po kami dito at tutukan po namin talaga, no, ito pong solid waste management natin. At yung compliance naman po, no, may batas na nga talaga tayo, tama po kayo, tagal-tagal na nito. Pero yung strict compliance po talaga itong RA 9003 ang kinakailangan po ng lahat. Opo, Okay. opo. So sige, Mayor, hanggang dito muna tayo. Mhm. Oo, pero, Maraming salamat pero po, no, Ma'am sigurado Doris po, and Sir Robert. sigurado hindi pa tayo tapos. Para may pagbabansa. Opo, hindi pa tayo tapos. Thank you. Mayor, maraming salamat po, Mayor. Salamat din, no. Mag-iingat po kayo. Good morning Ingat sa po, inyo. ingat. Good morning Ingat. po. Bye-bye. Bye-bye. Si Mayor Faustino Ino D. the Fifth ng Etiaga Isabela at ang National President ng League of Municipalities of the Philippines. Yan, nagpasalamat tayo kay Mayor kasi alam ko meron siyang flight. Siningit lang tayo. Ayun, Sana, naiwan na daw. ay, Naiwan na. Nasarado na yung Ang dami pinto. mo daw tanong. nasarado ang pinto. Pakikatok nga, Camille, yung aeroplano.